Magandang araw sa iyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang malaking misteryo. Bakit kaya no? May mga organisasyon, mga proyekto, o kahit personal na misyon na sa simula, grabe yung apoy. Parang di mapigilan, pero paglipas lang ng ilang buwan o taon, bigla na lang nanlalamig, nawawala. Para masagot yan, titignan natin ang mga ideya mula sa aklat na The Mission's Quotient ni Chris R. Villasis. Ang misyon natin, alamin kung nasaan yung bitak at ano yung sikreto para sa epektong pangmatagalan. Alam mo, may isang konsepto dyan na talagang kumapit agad sa isip ko. Yung tinatawag niyang zeal gap. Zeal gap. Sige, ano yun? Dito raw nagsisimula yung pagbagsak. Ito yung sitwasyon na yung leader, punong-puno ng passion ng energy, tapos bigla na lang parang sumapol sa pader. Parang biglang hinto. Oo. Pero ang twist, yung pader hindi galing sa labas. Wala kang kalaban, walang kontrabida. Ang pader nasa loob mo mismo. Wow! So internal pala? Internal. At dito niya idiniin na ang passion sa sarili lang niya ay parang isang panandaliang kislap. Sapat para magsimula ng apoy, pero hindi raw sapat para panatilihin itong nagbabaga. At yung pader na yan, madalas gawa sa mga bagay na akala natin tama, di ba? Sabi nga sa aklat, madalas daw na pagkakamalaan ang pagiging abala o busyness sa pagiging matapat o faithfulness. Tumpak. May linya nga doon na sobrang tumatak eh. Sabi, motion does not equal obedience. Motion does not equal obedience. Parang yung hamster na tumatakbo sa gulong niya. Yun mismo, ang daming motion, ang daming effort, pero wala siyang pinupuntahan. Ganyan do yung nangyayari kapag ang ginagawa natin ay hindi naka-align sa kung sinong talaga tayo. At dyan pumapasok yung activity versus... Alignment. Oo, yun. Na ang tanong pala, hindi lang anong ginagawa mo. Ang mas malalim na tanong ay ang ginagawa mo ba ay tugma. Tugma sa layunin mo, sa pagkatao mo. Kasi kung hindi, parang kahit gaano ka pa ka-busy, nagtatayo ka lang ng bahay sa buhangin. Exactly. At yan yung connection sa isa pang malaking comparison sa aklat, yung passion versus preparation. Okay. Oo, passion yung spark, yung gasolina sa simula. Pero ang formation o yung sinasadyang paghubog sa sarili, yun yung makina. Yun yung sasakyan. Kung walang sapat na preparation sa character, sa emotional health, sa skills, yung sobrang passion mo pwedeng maging liability. Paanong liability? Pwede kang ma-burnout o mas malala, makasira ka ng relasyon sa mga taong gusto mong tulungan kasi dala ka lang ng bugso ng damdamin pero kulang sa karunungan. Okay, let's unpack this. Kung yan yung mga problema, yung zeal gap, yung maling akala, ano ngayon ang solusyon na inilalatag ng aklat? Dito na siguro papasok yung mission's quotient. Oo, yung MQ. Pero nililinawin niya agad ha, hindi raw ito isang checklist lang ng mga dapat gawin. So, hindi siya parang to-do list. Hindi. Ang pagkakalarawan niya, isa itong diagnostic lens. Para siyang X-ray. Para sa kaluluwa mo at ng organisasyon mo, pinapakita niya kung saan ka malakas at mas importante, kung saan may mga hidden cracks. At ano ang goal? Para saan yung X-ray? Ang pinaka-goal ay para ma-develop yung tinatawag niyang formed capacity under grace. Sandali, ulitin natin yan. Medyo malalim pakinggan. Formed capacity under grace. Ibig sabihin, hindi sapat yung natural na talento lang o yung sipag. Tumpak, yan yung madalas na na misinterpret. Ang formed capacity ay nangangahulugan yung kakayahan mo sinadya mong hinubog, pinalago, pinatibay over time. Tapos yung under grace, yun yung pagkilala na, hindi lahat nakasalalay sa'yo. Para maging practical, hinati niya to sa 8 dimensyon. 8 dimensyon? Okay. Baka ma-overwhelm tayo dyan. Pero parang may 2 grupo yan, no? May mga ugat na panloob at may mga ugat na panlabas kung paano ka kumonekta sa mundo. Unahin natin yung nasa loob. Magandang paraan yan para tingnan. Sige, simulan natin sa pinaka-core. Una, ang spiritual depth, SQ. Ito raw yung architecture of longevity. Ang ganda ng term, architecture of longevity. Blueprint para tumagal.
Oo. At ang rule dito, tinitiyak nito na yung ginagawa mo sa labas ay hindi kailanmang lumalampas sa pagkatao mo sa loob. Kasi kung mas malaki yung ginagawa mo kaysa sa kaya ng inner life mo, bibigay ka. It's a matter of when, not if. Parang isang building na maganda yung fasad, pero guwang yung pundasyon. Isang lindol lang, bagsak. At yung pangalawa, ang resilience, RQ. Direktang resulta niyan. Pero hindi raw ito yung tibay ng pader na hindi matinag. Mas katulad daw ito ng kawayan. Yung yumuyuko pero hindi nababali. Yun, yung pader sa sobrang lakas ng lindol, guguho. Pero yung kawayan, sasabay sa hangin. Pagkatapos ng bagyo, tatayo ulit. Yun daw ang resilience na galing sa spiritual depth. Hindi pagmamatigas, kundi flexibility. Ito yung kapasidad para sa long obedience in the same direction. Alam mo, yan ang nagpapaalala sa akin sa ikatlo. Yung Sacrificial Commitment SCQ. Kasi madalas, pag sinabing sakripisyo, ang iniisip natin yung pagiging martir. Ibigay ang lahat hanggang maubos. Oo, pero may babala yung aklat dyan. Sabi niya, ang sakripisyong walang karunungan, ang dulo niyan ay burnout, hindi biyaya. Ito ay tungkol sa isang disiplinado at malusog na pag-aalay, pangmatagalan. Parang marathon runner, di ba? Hindi niya ibubuhos lahat sa unang kilometro. Nagpe-pace siya. Strategic. Strategic at sustainable. At para maging sustainable yan, kailangan ng ikaapat na ugat, ang missional mindset, MMQ. Ito yung pagbabago ng identity. Hindi ka lang isang professional, ikaw ay isang isinugo, sent one, di ba? So yung buong buhay mo nagiging bahagi ng misyon. At kapag matibay na yung apat na panloob na ugat na yan, handa ka ng kumonekta sa mundo. Dito napapasok yung outer expression dimensions. Ito yung paborito ko, ito yung tulay mula sa loob palabas, ang Cultural Intelligence or CQ. Ang ganda ng pagkakalarawan dito eh. The humble, incarnational art of loving people we do not yet understand. Wow! Ang sining ng pagmamahal sa taong hindi mo pa lubos na nauunawaan. Oo, hindi ito tungkol sa pagiging expert sa isang kultura. Ito ay tungkol sa pagpapakumbaba, sa pakikinig, bago ka pa man magsalita. At yung kakayahan niya na umunawa, dyan papasok yung ika-anim na dimensyon. Para sa akin, isa sa pinakamahalaga. Relational Depth or DQ. Ang argumento rito ay simple pero napakalakas. Ang tiwala o trust, ang tunay na currency sa anumang misyon. Currency? Puhunan. Mas mahalaga pa sa budget. Sabi sa aklat, mas mahalaga pa sa budget o sa ganda ng programa. Kasi kung walang tiwala, walang mangyayari, di ba? Kahit gaano kaganda yung plano mo sa papel. Grabe! At dito sa ikapito, para sa akin, binabali niya yung isang malaking misconception. Akala natin ang pagiging tapat ay pagsunod sa isang rigid na plano. Pero sabi dito, ang kailangan ay adaptive strategy, AQ. Faithful flexibility. Oo, para kang gumagamit ng Waze. May destinasyon ka, malinaw yon, pero handa kang mag-reroute pag may traffic. Ganun daw dapat, matatag sa prinsipyo pero flexible sa pamamaraan. Na siyang nagdadala sa atin sa panghuli at pinaka-ultimate goal, ang reproducibility DQM. Ito yung pagdesenyo ng misyon sa paraan na mabubuhay ito ng higit pa sa mensahero. So, hindi ikaw yung bida. Hindi. Ang focus ay magparami ng leader, mag-empower ng iba. Ang tunay na sukatan daw ng tagumpay ay hindi kung ano ang nagawa mo, kundi kung ano ang nagpapatuloy kahit wala ka na. Ang layunin ay maging hero maker. Wow! Okay. So, pagkatapos nating himayin yung 8, ang buong MQ framework pala ay naglalayon na baguhin ng pananaw natin mula sa pagiging fragmented patungo sa pagiging whole, buo. Sinasabi niya na hindi pwedeng umasa lang sa isang kalakasan, no? Oo, hindi pwedeng sobrang galing mo sa strategy pero bagsak ka sa relational depth. O kaya mataas ang sacrificial commitment mo pero wala kang resilience kaya nauubos ka agad. Kailangan ng systems level alignment. Parang orchestra, kailangan lahat ay in tune.
Tama. At dito nagbabago yung focus. Mula sa performance, yung mga nakikita sa labas, yung metrics, yung numbers, patungo sa formation, kung sino ka talaga sa loob. Mula sa bilis o speed, patungo sa pagiging pangmatagalan, sustainability. So, ang argumento talaga ay, yung hindi nakikita, character, motivo, emotional health, yun ang magdidikta sa kung ano ang makikita sa huli. Yun mismo. Kung matibay yung pundasyon ng hindi nakikita, magiging matatag din yung estrukturang nakikita ng lahat. Okay, this is great theory. Ang ganda ng framework. Pero paano natin ito gagawing practical? Baka isipin ng nakikinig sa atin, ang dami niyan, saan ako magsisimula? Magandang tanong yan, kasi hindi tayo iniiwan ng aklat sa teorya ng. Nagbibigay ito ng mga konkretong tools. Ang una, yung regular na pagsasagawa ng MQ audits. Audits. Parang financial audit? Medyo. Pero ito ay parang taunang physical exam mo, pero para sa iyong misyon at sa iyong kaluluwa. Nirerekomenda niya to kada 6 to 12 months para makita mo yung mga hidden formation gaps, yung mga bitak bago pa ito maging krisis. Para preventive. Hindi yung kapag sumapo ka na sa pader sa kaka-action. Exactly. At para malabanan yung pakiramdam na parang ang laki-laki ng kailangang ayusin, may konsepto rin ng pagtukoy sa next physical actions. Oo. Ito yung pagsalin ng malalaking pangarap sa maliliit at konkretong hakbang. Halimbawa, imbes na ang goal mo ay magde-develop ng leaders na napaka-general, di ba? Gawin mo itong mag-schedule ng isang 30-minute mentoring session kasama si Ana sa Martes ng 3:00. Biglang naging doable, mas madaling gawin. At may isa pa, paborito ko to, yung priority filter. Para ito protektahan yung oras at mental bandwidth mo. Bago ka tumanggap ng bagong gawain, tanungin mo ang sarili mo ng 3 bagay. Okay, ano yung 3? Una, naka-align ba to sa main goal ko? Pangalawa, ako ba talaga ang dapat gumawa nito o pwede kong i-delegate? At pangatlo, kailangan ba itong gawin ngayon o pwedeng ipagpaliban? Kung masasanay kang gamitin yung filter na yan, maiiwasan mong mapuno ang schedule mo ng mga bagay na urgent pero hindi importante. Grabe, napakarami nating napag-usapan. Mula sa zeal gap, sa 8 dimensyon, hanggang sa mga practical na tools. Pero kung may isang ideya na talagang, alam mo yun, tumatak sa akin, ito yung konsepto na ang tunay na epekto ay isang formed capacity under grace. Yes! Hindi siya aksidente, hindi rin resulta ng puro pagsisikap lang. Isa siyang bagay na sinasadyang munuhubog, pinagtitiagaan at pinalalago araw-araw na may kasamang pagpapakumbaba. At ang sukatan ng isang misyon ayon sa aklat ay hindi kung gaano ito kaliwanag sa simula, kundi kung gaano katagal itong nagbibigay liwanag sa mundo. Hindi ito tungkol sa isang fleeting spark, kundi sa isang apoy na patuloy na nagbabaga dahil malusog yung mga ugat na nagbibigay buhay dito. Ang layunin pala ay hubugin yung sentuan, yung isinugo, para maging isang buong tao sa loob ng isang buong sistema. Integrated, kung saan ang panloob at panlabas na buhay ay magkakatugma. At nagpapatibay sa isa't isa. Kaya para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na pag-isipan. Sa 8 dimensyon ng missions quotient na tinalakay natin, spiritual depth, resilience, cultural intelligence, relational depth, missional mindset, sacrificial commitment, adaptive strategy, at reproducibility. Alin sa mga ito ang sa tingin mo ay pinaka-nangangailangan ng iyong atensyon ngayon sa buhay mo? At ano ang isang maliit, simple, at konkretong next physical action na maaari mong gawin tungkol dito sa susunod na linggo?